Hello po. So, this is Joff Jopay Solas, and for the past few days, we already have seen how people, particularly yung mga taong bayan po, nagpakita ng kanilang mga saloobin at mga opinyon tungkol po dun sa mga lumalaganap na iskandalo sa ating gobyerno o pamahalaan. Partikular, lalo na po doon sa mga identified personalities. Not even up to now, of course, we wanted to make sure that there will be due process, but at the same time, the Senate inquiry from the Blue Ribbon, doon sa mga lower Congress, sa mga Kamara, now it is thrown or probably passed on to the ICI. Pero these are all inquiries and we would like to assume that the investigation is properly executed kasi ang daming lumabas, 'di ba? Na mga tinatawag nating parang Pandora's box. All of this opinion, findings, particularly on those being named, are siguro in our own case, no, it's unfortunate because the extent of the corruption is really tremendous and extensive. Sabi nga natin, it has been systemic, it has been syndicated even, and I would also like to add that it is generational because this has a problem na mukhang naging malakas ang loob ng mga taong to, ng mga politiko o ng mga corrupt na officials na to know all of the ins and outs, all of this, all of this corruption kasi lalo na yung may process kasi sila. If you're going to look at the narration doon sa mga sinasabi ng mga DPWH, ito ay laging parte na siya ng isang polisiya. May procedure na nga eh. As a matter of fact, ito nga ay masyadong, it is an unspoken truth because we have seen na yung mismong kultura natin, you could really trace that since the colonial, 'di ba, na mga Spanish. And marami din naman mga nag-whistleblowers, 'di ba? I mean, the history has taught us so many things. Pero ang tanong nga natin as of this moment is that sa sobrang hirap na alamin mo no mismong mga kapwa mo Pilipino ang sila ang mga gumagawa ng mga kababalaghan at nagpapahirap pa sa ating kalagayan. This is really not acceptable. Kaya nagkakaroon tayo ng mga rallies or protests. But what are we expecting? I have attended one here in my locality, pero as of the moment, I am still puzzled of what's gonna happen next. If you look into my previous interview with one of the organizers, I was asking even what's next. Kasi after that, we wanted to know ano nga ba magiging progreso, meron ba magpa-file ng kaso, may lalabas ba mga witnesses. Because we cannot just base on our emotions. Nakakagalit. So this is definitely emotional for us. Pero it is so frustrating because we don't know where are the facts and the evidences that could actually put this particular, itong mga sinasabi natin na mga kaso. Wala kasing kaso. So, kailangan malaman natin sino ba ang mga na-hold, sino ba ang mga na-freeze ng assets. Although nagkaroon ng mga updates na on the national level, but does it not leave us any choice, particularly here? So, dito naman po tayo, nagkakaroon na ho natin, nakikita natin, it's not just the DPWH because we are very much, let's just say, aware that things are happening across the agencies because bakit nga ba ang bagal ng mga serbisyong pampubliko? Bakit nga ba hindi masyadong kalidad? Kung pag-uusapan natin ay trillion na already, the amount of taxes, anong nangyayari? Bakit nga ba ang hindi maganda ang mga pasilidad ng serbisyong pampubliko? You go to the public hospitals, you go to the education, makikita mo at malalaman mo, even the public officials, sila mismo hindi gumagamit ng mga pampublikong serbisyo o mga pasilidad. Kasi kung tatanungin mo saan sila nagpapagamot, pupunta pa ng abroad. Kung tatanungin mo kung saan nag-aaral ang kanilang mga anak, nandun sila sa mga pribadong mga paaralan. At again, abroad. So, it doesn't make any sense na if they themselves are not confident and comfortable of sending their children or their families to avail the services of the government. So it only tells us one thing, it's not really good. And what are they doing there if they themselves are saying it's not really, or these are not really good? Diba? So kailangan bigyan natin ng tuldok yung usapin na pag-public, diba, para doon sa wala ka ng choice, it's the last resort. Pero supposedly, it should be the first option for all of us. Kasi dahil dyan napupunta yung mga taxes,
We are confident that those people behind the offices, or those who are working in the municipalities, those who are working in the national agencies, are supposed to be, the cream of the crop. Kasi lalo na kung ang sila ay mga resulta galing sa mga pampublikong paaralan at kailangan nilang magbigay o balik ng serbisyo sa mga gobyerno. And we wanted to make sure that these things are happening, but we don't know what's happening nga ba. Bakit nga ba ganun? Ngayon, napag-uusapan na DOH, nandyan na yung mga services natin sa DA, di ba, yung mga farm to road, even to the DOT, on how to promote the Philippines. Kasi it's really hard to promote a country for tourism if there's a lot of syndicated corruption. Pagpasok mo pa lang sa airport, biglang merong kasabihing tanimbala. Of course, they try to resolve all of these things, pero now that there are some notable officials, kaya lang nalilipat sila sa ibang ahensya. Ang tanong, nung nalipat ba sila, na sustain ba yung kanilang mga campaigns or efforts doon sa mga naiwan nilang mga previously na mga ahensya? And I hope that if this goes beyond the personality, it has to be more absorbed. Everybody's, cheering for Mayor Vico, and that's really good. But he himself already expressed that he doesn't want to be like anybody traditional politician na kailangan umakyat sa kanyang katungkulan. So, what does that leave us? Kasi hindi pa naman siya pwede sa kanyang edad, hindi pa siya pwede umangat sa susunod na 2028 elections. So, paano na yan? Last term niya na sa Pasig. And siya lang ba ang pwede nating hugutan ng pag-asa? Alam ko na marami tayong mga believe na mga leaders. And some of you may not always agree, and I respect that. Pero this is one way or the other. What works in a particular location may not be applicable to the other location. Kasi iba-iba ho tayo ng kultura. Although, syempre, there's a one national policy. Pero malalaman po natin, yung kultura ng bawat probinsya, munisipalidad o syudad, dyan nakataon yung mga kung sino nga ba yung makakilala mo, ano nga ba ang sitwasyon, kasi syempre iba yung topografiya, iba din yung mga kung paano maaari silang magsalita. Yung language barrier nga lang po, isa po yan sa mga challenges natin. But definitely, what we wanted to do now is that tanggalin yung mga vote buying na yan. Pero hanggat may mga tao na nasa laylayan at sinasabi nila na kailangan nilang tanggapin yun upang mabuhay sila. Pero that's the harsh reality of what we're facing right now. But what can we do? Kasi hindi mo naman pwedeng ipagdiinan yung alam natin. Lalo na kung hindi naman salat ang kanilang pinag-aralan. Ngayon na lumalabas yung flood control, sino ba naaapektuhan? If you're going to look at it, these are the areas na most likely are really underprivileged. Kasi yan yung mga bagay na at mga lugar na kung saan mas maraming nagtitake advantage sa kanilang kalagayan. And unfortunately, ito yung mga bagay na dapat iniiwasan at binabantayan ng iba pang ahensya upang maiwasan yung mga vote buying, yung taking advantage of their situation, di ba? Kasi kung sanay sila sa ayuda at ginagamit yung ayuda na yan, bakit pa kailangan i-improve ang buhay nila? Kasi pag naiangat sila, then nobody's gonna look for them or nobody's going to cheer for them. Kasi lalo na yung mga mas merong alam, yung merong kakayanan, ito yung mas critical ang pag-iisip. And eventually, this is something that they cannot even control kasi they themselves, alam nila na baka mamaya mas maautakan pa sila nito. Pero in a better way, or let's all work together because at the end of the day, this is what we have only one place to live, one planet to live. Hindi naman pwede na kung magaling ka, syempre pumunta tayo sa mas malaking o mas magandang syudad o lugar o subdivision. Pero why do we have to desert our own hometowns, our own ancestral residences? 'Di ba? Yung mga bahay ng ating mga magulang, kung alam naman natin na kailangan mas galingan, mas pag-ibayuhin natin, mas ayusin pa natin ang komunidad. I'm saying this because these are all observation. And of course, we wanted to try to raise the awareness. Pero nandito na tayo, Ang dami nga nating mga hinaing online, and now the government is mobilizing yung mga sentimentong ito, gathering all of the information. But at the same time, we need proof, diba? We have to know exactly what these leaders are now doing, lalo na yung, sige, hindi sila sangkot sa anomalya ngayon ng flood control, pero ano nga ba ang ginagawa ng kanilang mga departamento? What are their functions now? Kasi kung ang isa pang tinitingnan ko bakit nga ba kailangan gumawa ng mga
content creation o nagkakaroon sila ng mga channel, itong mga politikong ito, kung ang kanilang mga tungkulin naman, malayo, di ba? Kasi kung ikaw ay nasa judiciary, legislative functions, and then executive, then you have to show your activities. It's okay to document it, announce it. You have the Public Information Office. That's why you have all of those communication channels. Pero, kailangan ipakita mo sa amin transparent. Kung ikaw ay nasa lehislatura, di ba, nasa sangguniang bayan ka, sangguniang panlalawigan, nasa mababang kapulungan ng Kongreso, o nasa Senado, kailangan ipakita mo yung mga batas na lahat ng mga pinagagawa mo, ano na nga ba ang proseso, at bakit nga ba ito, question na, no? Bakit pati yung mga budget insertion? So again, these are all loopholes in the functions. Pero definitely, what are their core? 'Di ba? Ano ba yung kanilang pinaka-importanting dapat gawin? Yung paggawa ng batas, asikasuhin na kung lahat ba ng mga polisiya ay nagagawa, at yung mga ahensya na dapat na nagbibigay ng auditing, 'di ba? O yung check and balance na 'yan. Dapat hindi bigyan yan ng pagkakataon. Unang-una, maging independent. Hindi yan kailangan na umaasa na parang humihiling ng budget, 'di ba? Napagsabihan na yan. Sinabi yan ni Heidi Mendoza, ni Professor Shelo Magno. So, again, COA has to be independent, but at the same time, they have to be very credible. Bakit nga ba nasangkot ngayon yung ating commissioner, 'di ba? Na mismong doon sa flood control na yan. So again, maraming loopholes sa government. And some are saying snap election, but more than the snap elections, kasi even the national agencies na yan, hindi mo na rin masyado na pagkakatiwalaan dahil nga sila mismo sangkot na rin. Now, the COMELEC as well has to answer some, questions on how to make sure yung mga party list na to, bakit nga ba, hindi naman minority yan bakit yung mga merong konektado sa mga contractors, sila pa yung mga tumatakbo, katulad ni Zaldico. So, all of these investigations, kailangan, double check nila yan bago yan mag-file ng candidacy. Kaya, it's up to us now, to the citizens. Tayo din pala ang maghuhuli sa kanila na kung ano nga ba, sino nga ba. Diba? Ang mga journalists natin as well are being given a very huge task. Pero at the same time, it's a big responsibility. Pero ang resources yan, these are private individuals. Meron tayong mga content creators now na hindi man lamang journalist. I myself consider myself as a content creator. Pero at the same time, I don't have the resources to actually ask yung mga ganyang mga dokumentado na minsan meron pang fee. So, where is the Freedom of Information Bill? Ano nga bang execution yan? Ngayon yung mga politiko natin na sinasabi na willing sila mag-expose or mag-reveal ng kanilang salin, but at the same time, it's also about their bank transactions. Kasi syempre, maliban natin na ipasa na nila sa kanilang mga kamag-anak yung mga yaman na yan. Diba? Na illegal nilang nakukuha, lalo na sa mga transaksyon na involve ang government. Again, this is something that we have to do. And I don't want to blame everybody, because at the same time, what we are encouraging is for all of us to work together. Kasi kung lahat tayo iaasa lang natin sa particular na ahensya o isang mga mangilan-gilang tao, mahirap po yan. Kasi nakakapagod din. At hindi naman ito yung kailangan tutukan natin as a private individual. This is not my bread and butter. I'm not getting anything from this. But this is exactly why we wanted to enforce this, because nakikita natin, may alam tayo. Oo, meron din naman tayong kakulangan. We don't assume everything that we know. Pero kailangan kasi ma-mobilize natin ang mga bawat tao, ang ating mga miyembro ng pamilya, ng komunidad na maging aktibo, bukod sa pagiging mapangmatyag, pagiging become more critical about the government, we should also be taking our hands together in a way that we could work, diba? Even for the environmental reasons, even for transparency reasons, report kung ano nakikita ninyo mga kamalian, sino nga ba yung mga nag-vote buying na yan, sino nga ba yung mga gumagawa ng mga illegal na transactions sa gobyerno, sino nga ba ang mga nasa ahensya, nasa mga munisipyo, kapitolyo, na gumagawa ng mga karumal-dumal na kasakiman, diba? And we have to alert each other. And rest assured that because of the power of the media, we can provide clear evidences. So ito po ang isa sa mga bahagi natin, sa kultura, nagiging masyado na tayong marami na sinasabi tungkol sa tourism, about arts. Pero ang totoong layunin po natin sa culture, arts, and tourism, it all boils down and it all
really refers to the people in the community. If the people are suffering, then the culture, the arts, and the tourism will also suffer. Marami na po nagsabi na naapektuhan ng ating ekonomiya at yan ay tatama sa ating mga kabuhayan. So we just really have to make things happen now, make it more transparent, compel our leaders to become more accountable to their decisions. And not only that, please do your functions, do your job, because this is exactly why we elected you. Kayo na nga ang inahalal namin. It's because either we don't have a choice or we don't have a better choice. Pero dahil nandyan kayo, tututukan po namin kayo. Kasi kayo po ang merong karanasan, kayo po yung merong access na yan at may kaalaman. Huwag niyo pong masamain kung ano po yung mga nababanggit namin because we are also protected by the law. The DILG is there, the Sandigan Bayan is there, the Ombudsman is there. Ngayon, whether or not, again, you trust them or not, it's a different question. Pero everybody has to prove their own worth as long as they are working in the government. Tayo po ay nagtatawag, naninindigan, ngayon po ay Biyernes, lagi ho tayong, sabi nga nila, no, kailangan daw White Friday. Every Friday. Ako nga sabi ko, it's not just Friday, it has to be every day. Kasi ang kasakiman at kasamaan ay hindi natutulog. Kailangan po tayo na kumikilos araw-araw. At kung meron po kayong nalalaman, then, diba, i-post po ninyo yan sa inyong mga social media accounts. And then at the same time, make a report. I-submit nyo po yan sa DILG, i-submit nyo po yan sa Ombudsman, sa Sandigan Bayan. Maski man lamang kung di kayo naniniwala, kung alam niyo na syempre dapat unang yung isusumbong yan doon sa mga kinakaukulan, ng mga nakaupo. Pero kung sila po ang sangkot at sila po yung involved, then you have to escalate that to the other agencies and then make a follow-up. Then, pag finalo up nyo yon sa publiko po ninyo na kayo po ay naghain ng reklamo para ho na monitor ng lahat ng mga tao nakapalibot po sa inyo na meron kayo inihain na kaso. It's transparency as well. It's not just because we wanted to, intimidate anyone. Because after all, we cannot intimidate the government because they're the one governing us. Pero what we can tell whenever we're posting all of these updates, it's for everybody to see. So that we are doing our functions and we are definitely responsible with each other. So maraming salamat po.